Catherine Bernardo, abay happy sa kanilang mini na reunion. And Alden Richards, sino nga ba ang babaeng ginastosan nito na usap-usapan sex? Let's talk about this one dahil talaga namang gusto ngayon ay pinag-uusapan pa rin si Miss Catherine Bernardo. Sabi nga natin at parang ang laman daw ng mga balita ngayon ay walang iba kundi si Miss Catherine dahil talagang siya po yun nasa limelight na yun, ano? Pero eto na nga, dahil kung tuwa pong ilan sa mga netizen sa ilang mga photos na ibinahagi nito sa Instagram at the same time ay nakita dito kung sino-sino yung mga taong na-encounter at kung sino-sino yung mga taong nakasama niya, no, sa particular party na yan. Pero may isang picture naman na kinatuwa at agad namang hinart ni Miss Catherine matapos i-post nito si Miss Dimples Romana na isa sa mga nanay-nanayan ni Miss Catherine sa teleseryeng Mara Clara kasi tila baga nagkaroon po sila ng mini na parang pagsasama, no, reunion. Kasama po si Miss Catherine Bernardo, Joe Hilario, Miss Dimple Romana, si Miss Dizon, and of course kasama din dito si Miss Julia Montes. And ang kanila pong caption is a mini Mara Clara reunion. Ayan. So ibig sabihin pala nakita-kita sila dyan at hindi na po sila nagpatumpik-tumpik pa, no? Talagang nagpa-picture na po sila at agad namang kitong ipinost ni Miss Dimples Romana na isa sa mga super proud dito po kay Miss Catherine Bernardo dahil sa napakagaganda ng mga ipinapakita at journey nito sa showbiz kasi siya po ngayon ang tinaguriang one of the biggest star ng ABS-CBN at ng Philippine showbiz industry dahil sa dami po ng mga ambag niya sa industriya at isa po siya sa pinaka-bankable star ngayon. Pero may tuturing ding bankable star ang isang Alden Richards dahil pinag-uusapan po ngayon ang patungkol sa paggastos nito dito po kay Miss Kim Chu at kay Mr. Paolo Abelino. Tuwang-tuwa ang mga netizens sa naging friendship ni na Alden Richards, Kim Chu at Paolo Abelino. Nitong linggo nga April 6 kasi ay nag-organize si Alden ng isang black screening ng pelikulang My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan ng mga Kim Pao. Ang nasabing screening ang ika-17th black screening ng Kim Pao sa araw na yon. Nadinaluhan nga di umano ng mga kasamahan nila sa The Green Method Gym. Present din si Barbie Corteza at Bubbles Paraiso na sa nasabing screening. Nasira naman ang diet ng mga dumalo dahil sa bonggang papud at drinks ni Alden sa mga tinuring niyang pamilya sa nasabing gym. Kaya naman super thankful si Kim sa kapuso actor. Iba ka tol, sabi niya, salamat sa kakaibang screening na ito, caption ni Kim sa kanyang Instagram story. Thankful din siya sa family niya na nasabing gym na dumalo ng screening at nanood sa kanyang pelikula. At sa social media platform na X ay mababasa ang mga nakaka-good vibes na komento ng mga netizens sa friendship ng tatlo. This friendship feels so genuine. Alden with Kim and Paolo is everything we love to see. Solid maging friend si Alden, you will make him feel very special talaga. Congrats on your movie, Kim Pao. Wish din nila na magkaroon ng movie ang tatlo. Samantala, kahit second week na ay marami pa rin nanonood ng My Love Will Make You Disappear kaya hindi nakakagulat na umabot ang kita nito sa 200 million pesos sa darating pang mga araw. So, as of this moment po is parang hindi pa po ata umaabot ng 200 millions, no? Yung kanilang movie na My Love Will Make You Disappear. Pero maganda dito kay Alden Richards, pinapakita niya na talagang super supportive po siya, no, dito po sa journey ni Kim at ni Paolo kasi maganda po yung friendship na nabuo. At pinapakita talaga dito na wala talagang makakatalo dun sa movie ni Miss Catherine at Alden Richards na Hello Love Again, no? Miss Catherine Bernardo, abay tinawag na ungrateful dahil kay Mama Min. Ano nga ba ang kontrobersyang ito? Ba't raw? Dahil sobrang prominent at masasabi natin talaga na isa si Miss Catherine Bernardo sa mga sikat na actress dito sa Pilipinas. Kaya naman konting kibot lang, no? Kung ano man yung ilabas niya sa publiko ay talagang pinagpipiestahan po ng marami mga netizen dahil ganun po kagibing ang ilan sa mga netizen pagdating kay Miss Catherine. Si Catherine kasi ay isang kilalang aktres sa Pilipinas ay gumawa ng malaking desisyon na lumipat mula sa tahanan ng kanyang pamilya upang mamuhay ng mag-isa. Sa edad na 29, kinaamin ni Catherine na ito ay isang hakbang patungo sa kanyang personal na pag-unlad at pagsasarili. Ayon sa isang panayam, sinabi niya, sa totoo lang, natatakot ako, nalilito, pero sa tingin ko, napakatapang na araw-araw kong nagpapakita at pinipili kong lumago at tanggapin ang lahat ng kawalang katiyakan, sabi niya.
Binanggit din ni Miss Catherine Bernardo kung paano niya hinarap yung kanyang quarter life crisis. Bago ang kanyang ika-29 na kaarawan, ibinahagi ni Catherine na nakaranas siya ng tinatawag na quarter life crisis. Sinabi niya, pakiramdam ko ano ang susunod para sa akin. Nararamdaman ko ang lahat ng emosyon na ito. Pakiramdam ko napakatapang na tinanggap ko yun. Pinapayagan ko maging mahina. Ayan, so yan po yung ilan sa mga pagbubunyag na inok nito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa pagsasarili at naging desisyon si Catherine yung lumipat sa sarili niyang tahanan. Inilarawan niya ito bilang isang transition stage na mahalaga para sa kanyang hinaharap. Pakiramdam ko kasi, sabi niya, sa mga susunod na taon, napakahalaga kasi yun yung nagdidikta kung saan ako sa hinaharap, sabi ni Catherine. Sa kabila ng kanyang pangangbago, kasi Catherine sa mga pagbabagong ito, sinabi niya ito, ang paraan, sabi niya, ito ang aking paraan upang mas makilala ang sarili at lumago. Natatakot ako, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung kaya ko, pero bukas ako at narito ako para sa paglago. Sa isang panayam din, binigyan din ni Miss Catherine sa kahalaga ng pagprotekta sa kanyang kapayapaan at pagiging masaya sa kanyang sarili. Gusto kong bigyang prioridad ang sarili ko sa pangkalahatan. Gusto kong gawin ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Gusto ko ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na pinagigiliwan ko, sabi niya. Sa konteksto naman ng kulturang Pilipino, ang paglipat mula sa tahanan ng pamilya bago ang ikasal ay maaaring ituring na hindi pangkaraniwan. Kasi ayon po sa mga pag-aaral, isang rehistradong psychologist ang nagsabi and psychometrician, kapag ang isang pamilya ay nagsagawa ng tradisyong ito, desisyon ng isang tao na lumipat at mumuhay ng mag-isa ay maaaring makitang bilang isang anyo ng pagtalikod o kawalang galang. So, dahil po dun sa naging desisyon nitong si Miss Catherine Bernardo na talagang magkaroon po siya ng sariling space at parang bumukod na, no? Parang itayo na rin yung sarili niyang bahay. Parang sinasabi ng ilang mga bashers at ilang mga nakakilala kay Catherine na tila baga, ito po ay pagpapakita ng pagiging ungrateful di umano sa kanyang pamilya at sa kabila ng mga hamon, nakatanggap din si Catherine ng suporta mula naman sa kanyang mga tagahanga at kapwa-artista. Maraming humanga sa kanyang tapang at determinasyon na harapin ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming kabataan na nagnanais ding maging independent at pupunsin ng kanilang sariling landas. Bukod sa paglilipad sa kanyang sariling tahanan, sinusubukan din ni Catherine ang mga paglalakbay ng mag-isa. Noong February 2024, binahagi niya kanyang solo trip sa Australia upang manood ng konserto ni Taylor Swift. Sinabi niya, first time to travel alone. And isa rin sa mga kini-question ng mga netizen at ng mga bashers ni Miss Catherine na first time daw di umanong hindi nila nakita si Mama Min kahit man lamang anina ni Mama Min doon po sa naganap na 2025 na ABS-CBN Ball. Na tila baga talagang nag-decide na rin si Miss Catherine Bernardo na hindi niya makasama sa mga ganitong event ang kanyang ina. Ito na po talaga yung kanyang masasabing desisyon na talagang it's time para po mag-grow siya individually. And gusto rin po ni Miss Catherine Bernardo na parang ibigyang diin or bigyang linaw sa lahat ng kanyang mga bashers na ng kanyang pag-alis doon po sa bahay ng kanyang na pinatayo niyang bahay para sa kanyang pamilya ay hindi po para ipakita na parang ungrateful siya sa mga bagay-bagay na meron siya ngayon, ano? Pero ito po yung pagpapakita na talagang nasa plano na rin talaga ni Miss Catherine Bernardo to. Kasi may mga ganyang kultura na parang ina-adapt na raw, diba, ng mga tao na parang kapag nasa right age ka na and kapag kaya mo na tumayo sa sarili mong paay, nagde-decide na po sila. Sa kalagayan po ni Miss Catherine, pag tutusin, kaya niya naman na talagang na magpatayo ng sarili niyang bahay, diba? Kasi napatayo niya na yung isang multi-million house, no? Dream house ng kanyang mga magulang na ipinangako niya noon. So, kaya po ngayon parang nare-red flag si Miss Catherine dun sa desisyon na yan. Pero sa mga totoong talagang mga supporters si Miss Catherine, mas nauunawaan yung naging desisyon niya.